Magandang araw mga ka-Express Info. Kung makapasok si Kai Sotto sa NBA next year, siya na ang magiging pangatlong pinakamataas na player sa liga. Ang nangunguna ay si Victor Wembanyama na may taas na 7'5", kasunod si Zach Edey na 7'4", at parehong 7'3" naman sina Kai Sotto at Kristaps Porzingis. Noon, mas marami talagang higanting players sa NBA. Nandiyan sina Yao Ming, Shawn Bradley, Chuck Nevitt, Manute Bol, George Morrison, Rick Smits, Mark Eaton, at marami pang iba. Pero sa nakaraang dekada, naging mas maliit, mabilis at agile ang mga centers. Ngayon, mukhang magbabago ulit ang laro dahil sa pagdating ni Victor Wembanyama, Chet Holmgren at Zach Edey. Ang astig, makita na ang mga 7'4" at 7'6" players ngayon at hindi lang puro taas kundi may skills at mobility rin. At kung hindi man sila ganon kabilis, kaya nila mag-dominate sa post sa modern era. Who knows, sa 2040s, baka maging normal na lang ang mga 7'4" at 7'6" players sa iba't ibang playing styles. Parang Wemby Chet na versatile o Eddie Klingan na puro power. Kaya naman confident tayo na makakapasok si Kai sa NBA next year. Pagbalik niya, siguradong mas malakas siya at magiging dominante sa ilalim. Kahit may kahinaan siya sa lateral movement, mababawi naman niya yon sa lakas niya sa paint. Ang pagiging third tallest player sa NBA ay isang malaking advantage para kay Kai. Lalo na kapag makuha na niya ang panghalimaw na katawan. Ito ang magiging edge niya sa iba pang big men sa liga. Sobrang exciting din panoorin ang magiging matchup nila ni Zach Edey. Pareho silang malakas sa ilalim at top 2 tallest players sa NBA. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Kung makapasok si Kai sa NBA sa susunod na season, hindi lang basta breakout ang mangyayari, magkakaroon siya ng malaking impact sa laro, lalo na dahil siya ang magiging pangatlong pinakamataas na player sa liga. Sa kasalukuyan, ang rank ng taas sa NBA ay pinangungunahan ni Victor Wembanyama na may taas na 7'5", sinundan naman ni Zach Edey na 7'4", at kapag makapasok si Kai na may 7'3" na taas, katumbas sa taas ni Kristaps Porzingis. So ibig sabihin, papasok siya sa elite group na mahiganting manlalaro sa NBA. Noong mga nakaraang dekada, napakaraming higante ang pumasok sa liga. Ang mga pangalan, gaya ni Yao Ming, Shawn Bradley, Chuck Nevitt, Manute Bol, George Morrison, Rick Smits at Mark Eaton ay ilan lamang sa mga dating dominanting big men na umani ng respeto sa kanilang laki at presence sa court. Pero sa paglipas ng panahon, nagbago ang estilo ng laro. Naging mas mabilis, agile at may emphasis sa mobility ang mga modern centers at big men, na kahit na hindi ganon kataas kumpara sa mga dati, ay napaka-epektibo pa rin sa kanilang defense, rebounding at scoring sa loob ng paint. Ngayon, kitang-kita natin ang pagbabago ng dynamics sa NBA dahil sa pagdating ng mga bagong henerasyon ng big players. Hindi na lang puro height ang kanilang asset, kasama na rin ang kanilang skills at versatility. Tulad ni Victor Wembanyama, Chet Holmgren, at Zach Edey, ang mga manlalarong may taas na nasa pagitan ng 7'4" to 7'6", na may kakayahang mag-dominate sa post at magbigay ng flexible defense sa perimeter.
Ibang level na ang laro ngayon. Hindi lang sapat na lumaki para magtagumpay, kailangan mo ring magpakita ng husay sa footwork, mobility at strategic play. Si Kai halimbawa ay kilala sa kanyang potensyal at ang pangakong pag-unlad ng kanyang laro. Kahit na may ilan pang kahinaan gaya ng lateral movement, alam nating patuloy itong pinapaganda at hinahasa ng kanyang training at experience. Sa kanyang pagbabalik, tiyak na mas malakas na siya at mas handa na mag-compete laban sa iba pang dominanting players sa paint. Ang pagiging third tallest player sa NBA ay hindi lamang simpleng numero, ito ay isang malaking advantage na magagamit niya sa depensa at opensa. Ang kanyang taas at reach ay magbibigay sa kanya ng edge pagdating sa rebounding, shot blocking at pagkuha ng loose balls. Bukod pa rito, kung pag-uusapan ang matchup sa pagitan ni Kai Sotto at Zach Edey, exciting na exciting talaga ito. Pareho silang malaki at may natatanging playing style, habang si Zach Edey ay kilala sa kanyang pure power at physicality sa ilalim ng basket. Si Kai naman ay unti-unting pinapakita ang kanyang kakayahan sa pag-handle ng bola at paglikha ng plays para sa sarili at sa kanyang mga teammates. Sa ganitong pagkakaiba, makikita natin ang iba't ibang aspeto ng modern basketball, isang laro na hindi lang basta-basta nakadepende sa taas, kundi pati na rin sa bilis, agility at overall versatility. Sa isang banda, ang pag-usbong ng mga higanting players na may kasamang mobility ay sumasalamin sa evolving nature ng basketball. Sa mga panahon ng lumang estilo, ang mga centers ay kadalasang ginagamit bilang post-up players na nagbabantay sa paint at nagprotekta sa rim. Ngayon, dahil sa mas mabilis at agile na kalaban, kailangan nilang mag-adjust at magpakita ng mas diverse skill set. At dito papasok ang pag-asa na maging normal na lang sa liga ang pagkakaroon ng mga manlalaro na hindi lang basta-basta malaki, kundi may natatanging kakayahan din sa offense at defense, isang trend na posibleng makita pa lalo na sa 2040s. Sa ganitong konteksto, mahalaga ang development programs para sa mga batang atleta. Nakikita natin ang malaking potensyal ni Kai Sotto at iba pang upcoming talent sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang mga training regimen, coaching at international exposure na natatanggap nila ay hindi lamang makakatulong sa kanilang personal na paglago, kundi pati na rin sa pag-level up ng kanilang laro para makakompete sa pinakamataas na antas. Ang pagpasok sa NBA ay hindi lang pangarap para sa kanila, ito ay simbolo ng global recognition sa kanilang husay at determinasyon. Mahalaga ring banggitin na ang pag-adapt sa modern era ng basketball ay nangangailangan ng dedikasyon at patuloy na pagsusumikap.